Magandang umaga mga kapatid. So kahit wala pa yung mga iba nating kapatiran, magsimula po tayo sa ating pag-aaral po sa mga pong ito. So ipagpapatuloy lang natin ang ating pag-aaral sa aklat po ng mga taga-Korinto. Ito po ay isang magandang aklat na pag-aralan dahil ito po ay typical na sulat na mayroon po mga maraming suliranin na makikita natin. Ayan ako. Ayan. Actually, doon sa unang bahagi po ng sulat na ito, sinasabi ni Pablo ang mga bagay na dapat tandaan ng mga taga-Korinto na iti magbibigay ng dahilan para hindi sila magkaroon ng mga suliranin na kanilang nararanasan na makikita tayo sa sulat ni Pablo. Number 1, makikita natin, kung mabasahin natin. Number 1, sabi ni Pablo, sila'y mayaman na kanya. Sila'y mayaman sa spiritual na mga bagay. Ibig sabihin, marami silang kaalaman sa salita ng Diyos na pwede nilang gamitin sa mga bagay na problema nila kanya. Pangalawa, sinasabi rin ni Pablo na tinawag tayo para magkaroon ng pakikisama sa ating Panginoon at ang pagpapatunay nagkatimpalan na naghintay sa atin, yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, wala ang dahilan ang mga taga-Korinto na dumaan sila ng ganito mga suliranin. Merong paraan na makikita nila yung katotohanan dahil sila mayaman sa mga kaloob ng Espiritu Santo na nagbibigay po ng kaalaman sa kanila. Pangalawa, meron silang motivation dahil may naghihintay na gantimpala sa atin bilang mga Kristiyano. Ito ang unang problema nila ay patungkol sa mga ngaral kanya. So nagkakaroon sila ng factions. Hindi man actually tuwirang pagkabahagi. Meron silang factions, kanya-kanya pangkat sa loob ng kongregasyon kanya. So ito sabi ni Pablo, hingkil sa mga bagay na ito. Unang-una, kahit sa atin, pagka meron tayong inaayos na suliranin sa pananampalataya, hindi ang ating opinyon ang masusunod, kundi ang kapamahalaan ng ating Panginoon. In other words, ano bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito nga niya? Kaya mapapasin natin ang appeal ni Apostle Paul, basahin sa Tagalog. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo, doon sa unang Tagalog, namamanig kanya na nakikiusap. Mga kapatid, ngayon ay nananawagan ako sa inyo sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoon Kristo na kayong lahat ay magsalita ng isang bagay lamang at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkabahagi, kundi kayo magkaisa sa isang pag-iisip at layunin lamang kayo. Kung sinasabi nito ni Pablo, meron kayong problema kanya. Hindi pa sinasabi nito kung ano yun, pero may kaugnayan sa pagkakaroon din ng pagkabahagi kanya. Meron siya tinatawag na party spirit, yung nga pagkapagkat-pagkat ng mga kapatid sa loob ng Korinto. Kaya ang sinasabi ni Pablo, pumunta tayo sa kapamahalaan ng Panginoon. Siya lang bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito? In other words, kung meron kayong pagkabahagi, anong sinasabi ng Panginoon tungkol sa bagay na yun? Dito sa John, chapter 17, verse 20, ng verse 23, ang kagustuhan ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakaisa niya. At ang comparison ng pagkakaisa, kung babasahin po natin itong talata, ay kung paano ang Ama at ang Anak ay nagkakaisa kanya. Sa ating mga tao, siyempre, hindi tayo magkakaroon ng absolute unity dahil tayo mga tao, tayo nagkakamali. Pero ang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, meron silang talagang pagkakaisa kanya. Isahin po natin. So John chapter 17, 20 and verse 21. Gayun ay hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga sumasampalataya sa akin sa pamagitan ng kailang salita. Ibig sabihin, hindi lamang yung mga apostol ang sinasabi niya kanya. Pati yung mga taong maniniwala sa pangangaral ng mga apostol, kanya yung sinasabi ng ating Panginoon. Upang silang lahat ay maging isa, ito yung
comparison ng pagkakaisa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay samampalataya na ako'y sinugo mo kanya. So, paano ang pagkakaisa ng Ama at ng Anak? Ito'y tunay na pagkakaisa. Kung tutuusin sa Pilipos, ang Ama at ang Anak ay pantay. Sila pareho lang sa kailang kapangyarihan. Pero ang ating Panginoon, bagamat pantay sa kanyang Ama, ay nagpakumbaba para magkaroon sila ng pagkakaisa sa kailang gawain kanya. Sa yung pagkakaisa na yun, ang sinasabi ng ating Panginoon na sila ay magkaisa rin sa atin kanya. Kasi ang layunin ng pagkakaisa ng Ama at ng Anak ay kaligtasan ng sanglibutan. So sabi ng ating Panginoon, sila magkaisa sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo kanya. Upang ang mga tao na wala sa kaharian ng Diyos ay maniwala sila na ang pag-isinugo niya para sila maligtas kanya. Dito sa verse 22. At ang kalalatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila maging isa na gaya naman natin na isa. Ako'y nasa kanila at ikaw nasa akin upang sila maging ganap na isa upang malaman ng sanglibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila inyong minahal kung paano ako yung minahal kanya. So pagmamahal ng Ama sa Anak, alam po natin yun. Pero gayon din kanya pagmamahal ng Ama sa atin. So ito sinasabi niya pagkakaisa. Ito'y gusto ng Panginoon at gusto ng Ama. Ayaw niya yung pagkakaroon ng pagkabahagi kanya. Tulad sa panahon natin ngayon na hindi mo na pagkabahagi sa mga Kristiyano. Habang hinihirapan tayong kumbinsihin habang ang tao na tayong totoo. Kasi nagkakaroon tayo ng pagkabahagi sa pananampalataya. May mga pananampalataya na mayroong persa ang pagkakaisa. Katulad rin yan sa ni Kristo. Yun ay persang pagkakaisa. Hindi sila nagkakaisa dahil sila magkaisa. Hindi pinupersa lang sila. Tayo, ang ating pagkakaisa ay dulot ng ating pananampalataya. Hindi tayo pinupersa ng Ama, ng Anak, kundi sinasabi lang sa atin na itong kalooban nila tayo magkaisa kayo. Kung tayo may pananampalataya, gusto tayo sa kanila. So, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon ng pagkakaisa kanya. So, yung ibig sabihin, taliwas yung sitwasyon nila sa Corinto sa kalooban ng Panginoon. Yung salitang division, kanya. Ito pa yung salitang na kisma, rent or a tear, kanya. Hindi pa siya lubusang naghihiwalay. Meron na siyang punit, kanya, yun ibig sabihin. Meron na siyang punit. Sa kanilang sitwasyon sa Corinto, hindi pa siya lubos na nagkakahiwalay. Pero nagsisimula siya magkaroon ng punit, kanya. Yun ang makikita natin. Ito sinasabi rito ng Panginoon tungkol sa tela. Totoo yan. Pag nasira yung tela, magkakaroon siya ng punit kanya. May basahin natin sa Tagalog. Sino man na hindi nagtatakpi ng bagong tela sa lumang damit, hindi rin siya didikit kanya. Napupunit pa rin siya. Sapagkat binapatak ng tagpi ng damit at lumalala ang punit. In other words, kung manipis na yung nilalagyan natin ng tagpi, hindi rin siya didikit kanya. Eventually, masisira pa rin siya. So, sinasabi rito, yung punit, hindi kinakailangang lumaki. Hindi sinasabi ni Pablo. So, nagkakaroon sila ng punit. Excuse ba kanya, red or a tear. Nagkakaroon sila ng punit. Kung hindi nila ayusin yan, ito'y magdudulot ng pagkakasira. Yun ang sinasabi ni Pablo sa huwag kayo magkaroon ng ganun ganyan sa inyong sarili. So, balik pa natin. Sinasabi rito, nagkaroon kayo ng pagkakaisa sa pagkaroon parehong kaisipan at parehong kahatulan. Ganyan. Ibig sabihin, tayo po mga Kristiyano, hindi naman tayo magkakaroon ng isang kaisipan at isang kahatulan. Iba-ibang sitwasyon natin sa buhay. Pero as far as sa pananampalataya, ang pinag-uusapan, kailangan tayo magkaroon ng isang kaisipan at kahatulan kayo. Ang ating kaisipan, yung isa lang. Tayo susunod sa kalooban ng Diyos
at tayo maliligtas. Yun ang ating kaisipan. At tayo mahahatol ayon doon sa ganong klaseng kaisipan. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul. So yung opinion natin, walang halaga sa Panginoon. Kahit po sa mga Hudyo, yung panahon ng ating Panginoon, meron din silang pagkakaibang kaisipan sa ating Panginoon. Yun po sa John chapter 7 verse 43. So there was a division among the people because of Him. Ganyan. Kaya nagkakaroon ng pagkahati-hati sa maraming tao dahil sa Kanya. Dahil may mga tao sumasampalataya sa Panginoon. May mga tao hindi sumasampalataya sa Panginoon. At may mga tao lumalaban sa Panginoon. Kaya di ba ibang kailang kaisipan sa Panginoon, kaya sila nagkakahati-hati. Kung nagkaroon sila ng pagkakaisa sa pagtingin sa Panginoon, hindi sila magkakaroon pagkakahati-hati. Sa John 9:16, itong mga Pariseo, kinakalaban nila yung ating Panginoon. Sabi po sa John 9:16, therefore some of the Pharisees said, this man is not from God, because he doesn't keep the Sabbath. Ito ay pagkakamali ng mga Pariseo. Yung mga Pariseo, akala nila ang Panginoon ay lumalabag sa Sabbath. Dahil nagdagdag sila ng mga bagay na hindi naman sinabi ng Panginoon tungkol sa Sabbath. Pero paano sila lalaban sa ating Panginoon na siya ay gumawa ng Sabbath? Siya nakakaintindi kung ano yung Sabbath ay nagbigay ng ating Panginoon. Others said, how can a man who is a sinner do such signs? And there was a division among them. Yung naniniwala na hindi ito galing sa Diyos kasi hindi niya ginagawa yung nararapat sa Sabbath. Sabi naman ng iba, paano natin sasabihin na hindi makasalanan na nagagawa niya ng ganun tanda niya? Imposible yan kung siya itang makasalanan at hindi galing sa Diyos. So nagkakaroon sila ng pagkakahati-hati. Dahil di pare-pareho kayo nagkaisipan tungkol sa ating Panginoon. So in other words, pag tayo po ay merong iba-ibang kaisipan sa mga bagay na sa ating pananampalataya, magkakaroon tayo ng hati. Kasi hindi tayo nagkakaisa sa pinaniniwalaan natin. Kanya. So yung salitang mind, knows, ito yung tamang kaisipan ng isang Kristiyano. Kasi yung nakalagay sa yung kaisipan, yung tamang paraan ng kaisipan. Yun ang salitang the same mind. Kanya. Sa chapter 2, verse 1 ng 1 Corinthians, who has known the mind of the Lord, that he may instruct him, but we have the mind of Christ. Itong nagsasalita si Pablo, nasa amin ang kaisipan ng Panginoon. Bakit? Ito ipinahayag sa kanyang Espiritu Santo kanya. So ano ang bagay namin itinuturo kanya? Yan ang tamang paraan ng iyong kaisipan. Yun ang sinasabi ni Pablo. In other words, kung ano meron tayo dapat ayusin, taga-Corinthos tayo, ang final authority para mag-decide sa bagay niyon ay ang ating Panginoon. Kung ano sinasabi ng ating Panginoon, kung meron tayong question sa ating sarili, higil sa mga bagay na may kaugnay sa ating pananampalataya, babalik lang tayo sa Panginoon. Kung ano sinasabi ng Panginoon, yun ang final authority sa ating kanya. Judgment, nome, kanya. Ito yung paraan paano natin ma-decide ang isang usapin. Ganyan. So the same mind, yun ang kaisipan ng ating Panginoon. The same judgment, paano yung paraan kanya na ating gagawin. Ganyan. 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God as a workman who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Ganyan. So paano natin inuunawa ang salita ng Panginoon? Kasi mahalaga yun. Kung ang kaisipan ng Panginoon ng paraan para ma-decide natin kung ano mong usapin o pag-aaral, kailangan natin maunawa sa tamang paraan. Ganyan. Otherwise, hindi natin magagamit ang salita sa tamang paraan. Yan ang problema sa panahon natin ngayon. Bakit nagkakaroon ng pagkabahagi yung mga taong allegedly naniniwala sa Panginoon? Hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. Kung makakausap niyo yung mga taga-denominasyon at magsasalita sila sa mga bagay na allegedly tinuturo ng Panginoon, makikita mali kayo ng pagkaunawa. So, maaaring alam nila yung nakasulat, pero hindi nila alam hatulan yung nakasulat.
Paano nila gagamitin ang kasulat para sa kanilang pag-aaral sa pagkakataon na ito para ma-desisyon nila isang usapin. Ganyan. So, kailangan alam mo yung salita ng Diyos. Pangalawa, kailangan naunawaan mo yung salita ng Diyos. Otherwise, wala tayong magagawa. Nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati. Ito yung kahalagahan na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming paraan ng pag-aaral. Usually, yung ating nakasanayan, yung topical na pag-aaral. Ang ganda yun. Pero at the same time, kailangan rin nating maintindihan mismo pinagagalingan ng ating pinaniniwalaan. Kaya nga nag-aaral tayo ng ganito para makita natin kung ano sinasabi. So, ang pagkakaisa po natin, hindi tayo nagde-decide, no. Inaayos natin ng sarili, ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi sa ating sariling opinion. Kung opinion na pinag-uusapan, kung tayo po rin 50 tayo, meron tayong 50 opinion. Pero kung tayo po aayon sa kalooban ng Panginoon, wala tayong opinion. Susunod lang tayo sa kanyang kalooban. Para tayo kung tayo po yung ambassador ng bansa natin, at ikay naaalimbaw, ikay sa isang bansa, at tatanungin nila ng presidente ng bansang yan kung anong opinion mo. Ang sasabihin ng ambassador, wala akong opinion ganyan. Ang sasabihin ko lang sa iyo, yung official na stand ng aming pamahalaan, ganyan. Kasi wala siyang karapatan sa kanyang opinion. Ang kanyang obligasyon ay ipahayag niya kung ano ang stand ng kanyang pamahalaan. Ganon din tayo. Wala tayong karapatan sa ating opinion. Kung ano sinasabi ng Panginoon, yun ang dapat nating tanggapin. So, pag-aaral mo ang isang issue, ganon ang ating approach. Ano ba ang iniisip ng Panginoon tungkol sa mga bagay na ito? Ano bang sinasabi niya kanya? At magkakaroon tayo ng pagkakaisa. Yun ay isang proseso na hindi natin makukuha sa madaling panahon. Pero ito eventually makukuha natin kung pare-pareho ang ating layo na malaman natin kung anong kalooban ng Panginoon. So yun ang appeal ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto kanya. So yung mga taga-Korinto, meron ng punit, yung mga kapatid. Hindi formal division na sila nagkakahiwalay. Pero meron sila iba-ibang opinion at kaisipan. Kaya nasisira yung kailang pagkakaisa. Ngayon, si Apostle Paul, alam po natin yan, siya nagsimula sa gawain sa Korinto. So kilala niyo mga tao dyan, alam niya yung gawain. E siyempre meron siyang concern. Kaya sinulatan sila para maayos nila yung problema lahat yan eh. Mula chapter 1 hanggang chapter 15. Problema lahat yan. Yung chapter 16 lang, hindi. Yun ang appeal ni Apostle Paul na tulungan nila yung mga kapatid na nangangailangan sa Jerusalem. But otherwise, chapter 1 hanggang chapter 15, puro problema yan. Ito'y sulat. Ito lang pong sulat sa Bagong Tipan na puro problema. Problema sa loob ng kongregasyon, problema sa relasyon ng mga kapatid, etc. So, yun po ang inaayos ni Apostle Paul kanya. So, ito, anong pagbabasyan ni Apostle Paul? Ito rin ang problema natin sa kongregasyon. May magsasabi sa atin, si ganito naglalasing ganyan. Tinamaan. Pero hindi pa tayo pwede magdesisyon, no? Pag narinig mo yun. Kailangan natin mapatunayan na totoo nga yung sinasabi nyo. Dito po sabi ni Pablo, for it has been declared to be. So siya Apostle po, wala siya sa Korinto. So di niya alam kung ano nangyayari doon personally. Pero dahil siya nagsimula sa gawain doon, kilala niya yung mga tao doon. Meron siya pinagkakatiwalaan. So yung salitang declare means to reveal, make clear meaning. So hindi ito naglalagay ng alikabok sa sinasabi niya. Sinasabi lang niya kung ano talaga yung totoo ganyan. So ito'y galing sa sangbahayan ni Chloe. Ganyan. So obviously, alam natin, pinagkilalan ni Pablo si Chloe at pinagkakatiwalaan niya. Naglagay ng report si Chloe sa kanya na may mga katunayan na ito'y totoo. So hindi lang ito chismis. Ito'y totoo kanya. Kaya si Pablo ay gawa ng paraan.
Otherwise, kung ito'y chismis lang, at pinaniwalaan niya, pati siya kasama sa problema, di ba? Hindi chismis, ito'y totoo kanya. Kaya itong nangyayari ito kanya, mayroong pagkakabahagi kayo, nagkakaroon kayo ng issue sa inyong sarili kanya. You have contentions among you. Nagkakaroon ng usapin. Yung contensyon, Aries kanya. Ito po ay palaging ginagamit sa bago tipan, sa masamang paraan. Hindi siya nagamit sa positibong paraan. Kanya. Ano yung contention sa kanila? Lundag po tayo. Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 4 hanggang verse 8. Meron silang party spirit. Kanya-kanya sila ng kinakampihan. Ito may kaugnayan sa mga mangangaral. Tingnan po ninyo. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Corinto, si Apostle Paul siya nagsimula. Pumunta siya sa Efeso, si Apollos, galing sa Efeso, pumunta sa Corinto. Yun ang naging kalakaran doon. So si Pablo nagsimula, tapos sa Malaysia, pagkaraan ng kumulang 2 taon, pumunta siya sa Efeso. Pupunta siya sa Efeso, si Apollos, pagkatapos turuan ni Priscilla at Aquila sa tamang bautismo kanya, pumunta siya sa Corinto. So si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig kanya. Pag sinabing si Apollos ang nagdilig, hindi naman ibig sabihin na si Pablo hindi rin nagdilig. Siya nagpatuloy doon sa tinanim ni Apostle Paul, yung ibig sabihin. Iningatan ni Apollos yung sinimulan ni Apostle Paul. Kasi hindi natin sinasabi ni Apostle Paul, for when one says, I am of Paul, in another, I am of Apollos, are you not mere men? In other words, hindi ito ugali ng mga Kristyano, sabi ni Pablo. Ito yung ugali sa liputan. Nagkakaroon kayo ng pagkabahagi sa mga bagay na hindi naman kayo dapat magkaroon ng pagkabahagi. Ang problema nila, yung kailang kaisipan tungkol sa mga mangaral. At problema rin natin ngayon. Pagka nagkakaroon ng issue, kasi ang sinasabi nila, ito kasi sinasabi ni brother gano'n, nila eh. At pinaniniwalaan namin siya. Mali yun. Ang pinag-uusapan dito, kung ano sinasabi ng Diyos. Hindi sinasabi ng isang kapatid. Sa ano ba yung mga mangaral? Sabi ni Pablo, what then is Apollos? And what is Paul? Kung ikukumpara natin si Pablo at si Apollos, si Pablo hindi siya marunong magsalita. Si Apollos ay magaling magsalita. Kaya siguro minarapat ng Diyos na si Pablo magsimula at si Apollos ang magpatuloy kanya. Dahil meron silang kanya-kanya kakayahan na wala yung isa at yung isa ay meron. Sabi rito, what then is Apollos and what is Paul? Yung salita ito, servants. So yung mga mangaral, hindi sila Panginoon. Hindi rin sila mas mataas sa mga kapatid. Sila lingkod lamang kanya. Ginamit lang sila ng Diyos. Servants through whom you believe. Sila ginamit ng Diyos kaya para kayo sumampalataya sa Ebanghelyo kanya. Even as the Lord God gave opportunity to each one. So iba-iba yung kakayahan ng bawat isa kanya. So iba-iba rin ng pagkakataon ng bawat isa kanya. So ginagamit ng Panginoon na mangaral ay sa pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Si Pablo, marunong siya magsimula, I planted, Apollos watered. Pero sino nagbigay ng paglago? So tayo po, yung pag meron tayong nabautismuhan at tinaralan natin, hindi tayo gumawa, no? Hindi naman sa atin yung aral. Ito yung aral ng Diyos. So sino nagbigay ng paglago kanya? Ang Diyos. Sa pamagitan ng kanyang salita. So wala tayong kredito. Tinuro lang natin, ginawa lang natin ang ating gawain. Pag ginawa ni Pablo siya nagsimula, si Apollos ang nagpatuloy, ginawa lang nila kanyang gawain. Sapagkat ang nagbibigay ng paglago ay ang Diyos. Hindi tayo. The verse 7, so then neither the one who plants nor the one who waters is anything. So bakit yung kanila tinataas
si Pablo at si Apollos, ay samantalang wala naman sila. As far as God is concerned, yung nagtanim at yung nagdilig, wala kanya. Na hindi naman sila nagbigay ng paglago, kundi ang Diyos. Sa verse 8, now we who plants and he who waters are one. Ang layunin ni Pablo ay magligtas ng kaluluwa. Ang layunin ni Apollos ay magligtas ng kaluluwa kanya. So sila magkaisa, hindi sila magkalaban. Pero ang bawat isa, ang kailang gantimpala, ay sa kailang gawain, ganyan. So yun sabi ni Pablo. So ito yung sinasabi ni Pablo, hindi dapat yung pagka-contention sa inyo kanya. Kayo nag-aaway dahil sa mga ngaral. Hindi tama yung kaisipan ninyo kanya tungkol sa mga ngaral. Sila lingkod lang. Pwede na we respect them for their work, pero sila yung lingkod lang. Gaya ng bawat sa atin, na tayo lingkod rin ng Panginoon. Pag ang problema niya, pag nagsisimula ang isang tao na itaas ang sarili niya at hindi ating Panginoon, yun ang problema dyan. Simula, itataas lang niya sarili niya. Pero tinutuloy pa rin niya ang Ebanghelyo. Pero nagpatuloy siya sa pagtataas ng kanyang sarili kaysa kay Kristo, ituturo niya eventually yung sarili niya kay Sipan. Dahil hindi itinataas ang dapat itaas. Itinataas ang sarili niya kanya. Kung itinuturo lang natin na yung aral ng Panginoon, walang problema yun. Kung basa sa atin, meron din kami kaisipan, natagapin natin ang kalooban ng Panginoon, wala tayong problema. Pero pag itinataas ng isa ang sarili niya, at hindi ng ating Panginoon, problema yun. Eventually, ang tuturo niya, yung kanyang paniniwala, ay diyan, kalooban ng Panginoon. Yun ang proseso ng pagpunta sa mali, makikita natin. Tuloy po natin. So, ang contention ay pinapanganak out of envy, tapos ambition ng isa, o yung desire na siya'y sumikat at magkaroon ng lugar ng pagkamataas. Yan ang problema niyan. Marami mga ngaral sa panahon natin, ganoon sila. Hindi yan Panginoon ang concern nila. Ang concern nila. Isa naiingit sila doon sa isang kapatid, o meron silang ambisyon o sumikat. O kaya, yun nga, ambisyon, may desire na sila tumaas at kilalanin. Hindi gano'n lang dapat mangyari sa atin. Ang mga ngaral, ginagawa lang ng gawain niya bilang lingkod ng Panginoon. Kanino yung prominence? Kanino yung kalalatihan? Hindi sa tao, hindi sa ating Panginoon. Dito po sa Colossians, hindi ko nagkakamali, chapter 1, verse 15. Sino lamang ang may dapat magkaroon ng pagkamataas sa loob ng iglesia? Hindi tao. Ang ating Panginoon, isayin natin. Siya lamang ang dapat magkaroon ng pagkamataas. Hindi tayo. Dito po sa Colossians chapter 1, verse 15, ano po? Pagpatuloy natin. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at mga bagay na hindi nakikita. Kasi ginagamit nila sa mga bultungan nila. Dahil ibig sabihin ni Pablo, yung mga bagay na nakikita ng ating katawan, yung mga bagay hindi nakikita, ng ating spirito, hindi nakikita yun. O yung hangin. Maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng mga bagay nila lang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Sa mismong una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay na hawakang sama-sama sa Kanya. Siya ang unang katawan ng iglesia, siya ang pasimula, ang panganay mula sa mga patay, upang siya maging pangunahin sa lahat ng mga bagay Kanya. Doon sa English, so we have the prominence in all things. Ang ating Panginoon, hindi tayo. Paghantaan sa mga aral ay nagsisimula ng magnasa ng pagkamataas. Problema na yun. Na magbibigay siya ng problema. So, problema sa mga kapatid sa Corinto, meron silang kinakampihan. Parang nakalinya ang isa, ako kay Pablo, ako naman kay Apollos, ako naman kay Cephas, kay Pedro, ako kay Cristo, yun ang naging problema. Kaya nagkaroon sila ng contention laban sa isa't isa. Ay, magaling si Pablo kanya, hindi, magaling si Apollos. Yun ang nangyari doon eh.
Ay, si Pablo lang gustong pakinggan. Ay, ako si Apollos, kanya. So, nagkaroon sila ng contention sa loob po ng, yan, ang nangyari. Now, what I mean this, that each one of you is saying, I am of Paul, I am of Apollos, I am of Cephas, I am of Christ. Kanya. Yan ang nangyayari sa inyo, kanya. Hindi ito pinag-uusapan tungkol sa harang. Ang problema nila ay pagtingin nila sa mga mangangaral. Meron silang party loyalty sa mga mangangaral na hindi masama. Oo, kailangan nating respetuhin ang mga mangangaral dahil sa kailang ginagawa. Ang ganda lang yun. Pero beyond that, hindi na natin sila dapat itaas. Alam niyo, hindi naman ito chismis. Pero nangyayari ngayon yan kasi mayroong problema sa isang kongregasyon sa norte. Nagkakaroon sila parang binyan sa mga bagong panganak. Hindi actually bibisika. Dadalhin sila church building, tapos magkakaroon sila ng seremonya na nagpapasalamat sila sa Panginoon dahil sa batang ito na ipinanak. Tapos meron isang ninuhat nila. So parang binabalik nila yung dating ginagawa sa pinanggalingan natin. Ang wala laging bisik. Pero lahat ng elements na totoo, meron silang ninong at ninang. Pag tinatanong mo sila, sasabihin nila, hindi kanya tutulong lang kami sa pagpapalaki ng bata. Sabi ko, hindi mo naman kailangan maging ninong at ninang para gawin mo yun. Kung meron ka talaga, di siya na gano'n. Sino ba kanya nagsimula? Alam niyo, si Brad ganito, nagturo niya. Ganila. Magaling na makangaral yun, kailangan natin paniwalaan. Yun ang problema doon. Magkakaroon tayong loyalty sa isang tao, hindi siya sinasabi ng Panginoon. Maraming mga bagay ang magsisimulang gagawin nila dahil sa tao yun. Hindi dahil ito tinuturo ng Panginoon. Kaya masama po yan. So, sabi nga natin kanina, meron silang maling pananaw sa mga mangaral. Nagkakaroon sila ng over-loyalty sa mga mangaral na hindi nararapat. Kailangan tingin lang natin sa kanila, lingkod lang. Meron silang special na paglilingkod. Yun yung pangangaral. Yung binasa natin kanina, yun ang nagpapaliwanag sa atin kung bakit hindi dapat yun. Ang mga mangaral, sila lang po'y ginamit ng Diyos. Sila lingkod, sa pamagitan nila, ang mga tao, napakinggan nila yung Ebanghelyo. Yun lang. Yun ang kahalagaan nila. At doon din sila mamawala. Disposable sila, pwede palitan ng iba. Pag hindi nila ginagawa yung gawain nila, pag hindi na sila tuturo ng tama, pwede natin silang palitan. So, yun ang maling pananaw ng mga taga-Corinto. Ngayon, si Pablo po. Si Pablo ang isang paraan ng kanyang pagpapaliwanag. Kung siya nagtatanong siya, hindi naman ibig sabihin nag-isasagot. Ang tawag po nila rito ay rhetorical question. Nagtatanong sila, hindi para tumanggap ng sagot. Nagtatanong sila para sila magturo. Dito po, sabi nito, is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Ibig sabihin, si Pablo, si Kristo lang ang namatay para sa atin. Kaya tayo pinabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Yan dapat. Ngayon, kanya, kung ikaw ay naniniwala kay Pablo, na ipinapatay mo sa Panginoon, si Pablo ba ay ipinako sa krus para sa iyo, kanya. O dahil doon, kanya, ikaw ay nabautismo sa pangalan ni Pablo, kanya. Sa autoridad ni Pablo, kanya. Yun ang tanong niya. Ang sagot niya ay no. So, instead, sabihin ni Pablo, hindi ako ipinako sa krus para sa inyo, kanya. Kaya hindi nararapat na kayo mabautis sa pangalan ko. Ginawa lang niya ang tanong. Marami pagkakataon sa sulat ni Pablo, gano'n ang estilo niya, kanya. Yung makikita natin. Ang sinasabi marahil ni Pablo, ang katawan ni Kristo hindi hati. Buo yan. Gayon din kanyang espiritu na katawan, na walang iba kundi iglesia. Kung ang kanyang katawan na physical, hindi hati-hati, gayon din nararapat kanyang espiritu na katawan. Kaya sabi niya, si Kristo ba'y nahati kanya? So, sinabi ni Pablo, was Paul crucified for you? Ang ibig pinapakita nito, ano ba tinamaan?
Hindi naman sinasabi nito na si Pablo ay napako sa kanila. Nagtatanong lang siya. Para maipakita niya ang maling pagpapahalaga na binibigay ng Korinto sa mga mangaral na humigit sa ating Panginoon. Sa pinagtayong loyalty natin ay sa ating Panginoon. Ngayon, pag ang isang tao nilalagay natin na mas mataas sa ating Panginoon, kasalanan niyo. Hindi dapat ang sino man na higit sa ating Panginoon. Dahil ang katotohanan niya, ang ating Panginoon lamang ang namatay para sa atin. At ang lahat ng pagkamataas at prominence at preeminence ay nasa ating Panginoon lang. Pag tayo nagbabautismo, tayo lumalapit sa autoridad ng Panginoon at hindi sa sinumang tao. Dahil hindi tayo maliligtas ng sinumang tao, kanya, kundi ang ating Panginoon. Kaya ito po ang bagay na binibigay din ni Pablo. Sabi niya, nahati ba si Kristo kanya? Ipinapatay niya ako sa ating Panginoon, ako ba'y namatay para sa inyo? Ako kayo na bautismo sa aking pangalan, ganyan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Pag tayo pinabautismo, lumalapit tayo sa ating Panginoon. Siya lamang ang may kapangyarihan na magligtas sa atin. Walang sino mang tao. Dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Ito po yung New American Standard Bible na maganda yung kanyang salin, pati yung Tagalog. Actually, suspetsa ko po, ito salin sa Tagalog, galing sa salin na yan. Basahin natin. Sa Tagalog, kamukha lang yan. Yung sa New King James, hindi ganong kasing linaw po ng salin na yan. So 21, ganyan. At ang bautismo na siyang kalarawan nito, ang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi siya pag-aalis ng karamihan ng laman, yan ang ginagamit sa tubig. Kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. In other words, nung napoy na magaling ang ating Panginoon, pinatunayan niya na siya'y anak ng Diyos na may kapangyarihan magligtas. Kanya. Kaya sinasabi rito, ayon sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Nung siya nabuhay na maguli, siya inuupo sa kanang kamay ng Diyos. Nung siya pumunta sa langit. At lahat, kahit ang mga anghel, at lahat ng otoridad, kapangyarihan ay napapailain sa Kanya. So, nang siya nabuhay na maguli, siya inuupo sa kanang kamay ng Diyos. Kailangan natin unawain, ang kanang kamay sa Biblia, hindi yung assistant. Sa atin kasi, ang kanang kamay, assistant eh. Ang kanang kamay, kapangyarihan. Tingnan nyo, maliban lang po sa makaliwete, na hindi naman majority, mas marami pa rin ang kanang kamay. Ang lakas ng tao nasa kanang kamay. Mas malakas ito sa kaliwa. Dahil dito yung lakas ng tao kanya. So pag sinabing right hand of God, nasa kanyang kalakasan o kapangyarihan ng Diyos kanya. So sila lamang may karapatan magligtas, hindi tao. Kaya nagagalit si Apostle Paul doon sa ginagawa ng mga tao sa Taga-Corinto kanya. So kung sino namatay para sa atin, nandun lamang ating katapatan sa Kanya. Hindi sa sino mang tao na hindi naman namatay para sa atin. So pag dinalagay natin ang alin sa sino man, sa larangan po ng pananampalataya, hindi naman sila namatay para sa atin. So ang ating katapatan ay nasa ating Panginoon lang, sabi ni Pablo, hindi sa mga mangra. So yun ang unang problema nila sa Corinto kanya. Ngayon, si Pablo po, nung sinasa Corinto, hindi siyang personal na bautismo. Kakaunti lang binautismo niya, binanggit yung mga pangalan later on. Bakit nagaganap siya, hindi gano'n? Baka sabi rito, I thank God that I baptized none of you except Crispus and Gaius. Lest anyone should say that I baptized in my own name. Kanya. Dahil alam niya, kaisipan ng mga taga-Corinto, nagbibigay siya ng kahalagaan sa mga mangaral. Mabuti kanya, kakaunti lang pinautismo ko sa inyo kanya. Baka sakali, kung marami ka na bautismoan, sasabihin nila, kayo sila na bautismo sa aking pangalan, kanya. Na ito ginagamit po ng mga Baptist later sa isang talata, na hindi na mahalagang bautismo. Dahil kung mahalaga na ang bautismo, si Pablo mismo nagbautismo kanya. Hindi si Pablo mismo, hindi ka nagbautismo kanya. So si Crispus, kung sino si Crispus?
Sa Acts chapter 18 verse 8, ito po yung pinuno ng sinagoga. At siya, kasama ng kanyang buong bahayan, ay sumampalataya at nabautismuhan. So marami sa mga Korinto, pagkakinig at pagkasampalataya, sila nabautismuhan. Pero kakaunti lang ang binautismuhan ni Apostle Paul, si Gaius. Maraming tao sa gunong pangalan, pero marami si Gaius yung binanggit ni Pablo sa Romans 16 verse 23. Ang nangyari kasi, yung mga taga-Korinto, marami doon ay Hudyo na galing sa Roma. Nagkaroon ng batas ang isang particular na emperor sa Rome, pinalaya siya yung mga Hudyo sa Rome. Pumunta marami sa Korinto. Dahil ang Korinto ay katulad ng Rome. Mawangis ng Roma at ito'y mayamang lugar. So later na bumalik sila sa Rome. Pati si Priscilla at Aquila, pati si Gaius. So ito yung mga taong binautismuhan ni Pablo. So ito yung mga mga unang bunga ng pangalan ni Pablo sa Achaia. Kakaunti lang na binautismuhan niya. Hindi marami. Maraming, ito, totoo lang ito. Real talk kanina. Maraming mga preacher, gusto na sila mag-baptize. Yung picture lang sila. Hindi gano'n ang ating dahilan sa ganyan. Ang bautismo ay kailangan para maligtas yung tao. Pag may nabautismo, ang kalalatihan ay nasa ating Panginoon. Kaya dito ginagamit nilang talata. Yung mga baptist, hindi lang mahalagang mag-bautismo. Dahil si Pablo, ay di naman daw sinugo para mag-bautismo niya. Hindi na ako sinugo para mag-bautismo. Anong ibig sabihin nun? Ang mangangaral, ang kanyang gawain ay mangaral. Pangalan ng Ebanghelyo. Kanino yung obligasyon na sumunod, hindi siya mangaral, doon nakikinig. So, ang mahalaga sa isang mangaral ay pangaral niya ang Ebanghelyo. Pag sino ba na sumampalataya, kahit sino pang magbautismo sa kanya, maliligtas pa rin siya. Yan ang point ni Pablo. So, hindi ako sinugo kanya para magbautismo. Hindi yun ang pangunahan niyang gawain. Pag binaligtad natin yan, ako sinugo para magbautismo kanya. Anong gawin ni Pablo? Magbabautismo siya ng magbabautismo. Kahit di naniniwala ay binabautismo niya. Kasi ang kanyang misyon ay magbautismo. Pero ang role niya ay magpapangaral. Kumbinsin niya yung mga tao na sumampalataya sa Ebanghelyo. Yun ang gawain niya. Yun din ang gawain ko. Ngayon, kung may sumampalataya, pwede ko siyang bautismohan, o bautismo ng sino man sa atin. Hindi na mahalaga. Hindi ang mahalaga, yun ang Ebanghelyo na nagliligtas kanya. So, yun ang sinasabi niya. Ang obligasyon ko kanya mangarag yung magbautismo. Yun ang dahilan bakit binagbautismo lang siya nagkakunti. Pinayagan niya ibang magkapatid na magbautismo doon sa inaralan niya. Yan makikita natin. Kapangunahing gawain ng mga mangaral ay mangaral ng Ebanghelyo. Ipakita sa mga tao ang pangangailangan nilang maligtas. Yun ang gawain niya. Ang obligasyon ng nakikinig ay kung susunod siya o hindi. So hindi tayo sinugo ng Panginoon para porsahin natin ang sino ba na mabautismuhan. Hindi yan ang gawain. Ang binabautismo lang natin ay sumasampalataya. Kaya hindi natin pinipilit ang sino man kung ayaw nila. Yun ang sasagutin nila sa Panginoon. Hindi natin sasagutin. Hindi sasagutin ng mga aral yun. Pag hindi ginawa ng mga aral siya, sasagutin niya yun. Pero pag hindi siya mampalantaya yung inaralan niya, hindi siya sasagutin yun. Kung sasagot to na yung inaralan niya. Nasabi niya, hindi ako napinda rito, sinugo ng Panginoon, paano magbautismo? Yung ginagamit nilang argumento ng mga baptist yan. Nonsense. Hindi sinasabi ni Pablo ng bautismo hindi mahalaga. Pag kaya ganun ang argument nila, nilalabaran ni Pablo ang sarili niya. Bakit? Siya nagsabi ang bautismo mahalaga. Tingnan niyo. So Romans chapter 6 verse 3. Or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Therefore, we were buried with Him through baptism into death. That just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kailan nangyayari langit sa panibagong buhay? Nung tayo nabautismo. Kasi nang nabautismo tayo, tinanggal ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang dugo ang lahat ng ating kasalanan.
So, paano nila sasabihin na hindi mahalaga ang bautismo? Diba naglalaban si Pablo niyan? For Christ did not send me to baptize, meaning hindi mahalaga ang bautismo kanya. Lalabanin sa kanya sa Romans chapter 6, verse 3, na sa pamagitan ng bautismo, na tayo lumalapit sa kamatayan ng Panginoon. Na doon ang dugo niya itumulo para linisin ang ating mga kasalanan. Kung pag hindi tayo nabautismo, hindi tayo linisin ang dugo ng Panginoon. So dito niya makikita, pag mali yung tinuturo ng tao, makikita mo, very obvious pag mali ang tinuturo niya. May mga talata na magsasabi, mali ang tinuturo niya. Isa na po sinasabi natin sa tinatawag nating bautismo. So ito ginagamit pa ng mga baptist niya. Sa Acts chapter 22 verse 16, si Pablo ba'y nabautismohan? Nung nabautismo si Pablo, ano nangyari sa kanya? Basahin natin sa Acts 22 verse 16. And now, why are you waiting? Kasi si Pablo, sa dahilan ang sinabi sa atin, nag-aatubili siyang mabautismohan. Meron lang akong iniisip, siguro, iniisip niya yung mga dati niyang kasamahan. Dahil siya'y prominente sa mga Hudyo. O anong sasabihin sa kanya? Iiwanan din niya yung dati niyang pamumuhay bilang isang Hudyo at para sa maging Kristiyano. Pero sabi ni anak, be baptized, sabi rito, and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So pag nabautismon tayo, baka mas sinabi rito, wash away your sins. Hindi si Pablo ang maghugas sa kanyang kasalanan, kundi dugo ng Panginoon. Ang sinasabi lang ni Ananias, kung di ka mabautismon, hindi mahugasan ang kasalanan ng kanya. Calling on the name of the Lord. Appealing on the authority of the Lord. Yung mga born again, hindi naman sa pinapwestiyon natin ang kailang katapatan at sincerity. Ang akala nila, babanggitin mo ang literal na pangalan ng Panginoon. Kahit anong gawin nila, praise the Lord. Wala lang masama doon eh. Pero hindi sinasabi ng calling on the name of the Lord yun. Ang ibig sabihin ng calling on the name of the Lord, you are appealing on the authority of the Lord. Na magliligtas sa iyo. Yun ang sinasabi ng calling on the name of the Lord. Dito po tayo magtatapos. Ang layunin po ng talatang yan, dito sa makita natin, hindi sinasabi ang layunin ng bautismo, kundi sinasabi lang kung ano ang gawain ni Pablo. Kanya. Ang gawain niya is to preach the gospel. Period. So kami mga mangaral, ay ang gawain namin, mangaral lang kami. Iaral namin ang Ebanghelyo, gagawin namin ng higit na makakaya namin na makumbisi yung tao ay sa salita ng Diyos. Doon lang. Pag ayaw nila, wala kang magagawa. Pag pinursa mo yung tao, mabautismoan na hindi sumasampalataya, hindi rin siya maliligtas. At hindi mo rin ginawa yung gawain mo pagka gano'n. Kaya nang ibig sabihin ni Pablo, for Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Ang gawain ko, sabi ni Pablo, ay makahanap ng Ebanghelyo. Hindi na ibig sabihin na bawal siya magbautismo dahil nagbautismo naman siya. Hindi kanya ang pangunahing gawain ko yung kanya. Ang gawain ko, ipangarap ko yung Ebanghelyo. So dito po natin natapos ang ating pag-aaral po. Ano makikita natin dito? Sinasabi ni Pablo, huwag niyong bigyan ng masyadong naigit na kahalagaan na di nararapat yung mga mangaral. Yun ang sinasabi niya. Dahil kung nararapat sila bigyan ng karangalan na kapatay ng Panginoon, kailangan namatay din sila para sa inyo kanya. At sila nabautismo sa pangalan namin kanya. Pero hindi nangyari yan. Namatay ang Panginoon para sa atin at tayo mababautismo sa kanyang otoridad. Dahil sila may taglay nung kanya. Wala tayo. So ito pong ating pag-aaral po sa mga pang ito.